Panganib ang sumalubong sa ilang residente sa Dapok City, Kalinga matapos masunog ang isang hilera ng mga tindahan ng paputok. At ang pinaghihinalaang dahilan ng sunog, kuwitis. Ang detalye sa report ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera. Makikita sa video na ito ang sunod-sunod na pagputok ng mga paputok na tila ba parang bahagi ito ng pagsalubong sa bagong taon. Pero kung titignang mabuti, makikita ang namumuong kapal na usok habang patuloy ang pagputok ng mga iba't ibang paputok. Sa isinagawang inisyal na investigasyon ng Kalinga Police Provincial Office, 5 minuto bago ang pagsapit ng alas 12 noong December 31. Nasunog ang mga bilihan ng mga paputok sa Bulanao Public Market sa Tabuk City, Kalinga. Sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, may nagpaputok ng kwitis malapit sa mga bentahan ng mga paputok na tumama sa isang lalagyan ng mga paputok na kung saan ayon sa PNP Kalinga, siyang pinagmula ng sunog sa mga stalls. Ayon sa Kalinga Police Provincial Office, 3 minor de edad ang naitalang injured dahil sa insidente. 10 stalls naman ng mga paputok ang nasunog. Tinatayang aabot naman sa 1 milyon ang halaga ng mga paputok ang nasunog at 400,000 naman na cash ang nasunog. Batay pa sa otoridad, pinaghihinala ang binili rin sa stalls ang kwitis na pinaputok sa lugar. Ang initial investigation galing ng kabila, may nagpaputok sa kabila ng kwitis at tumama nga sa isang Orocan Pel na nandun naman yung mga paputok. Kaya yun ang nag-trigger itong fire. Meron tayong 3 injury na isang 5 years old na female, isang 13 years old na female at isang 14 years old na male po na yung 5 years old ay na-injured po, na nandun po. Parang mga anak ng may stall. Ayon pa sa Kalinga PPO, mayroon namang kaukulang permit o lisensya na magbenta ang mga stalls. Pero magsasagawa pa sila ng malalim na investigasyon dahil ayon sa kanila, mahigpit na ipinagbabawal ang magpaputok sa lugar na iyon. At sa mga oras na iyon, dapat wala nang nagbebenta ng paputok sa lugar. Yun na nga ang tinitignan ng mga investigator na bakit doon pa dahil supposed to be yung area na yun safe area. Kaya sinabihan natin yung investigator kanina na dapat malalim na investigation yan dahil bakit may nagpapaputok? Because that area supposed to be is a safe area na wala sanang magpapaputok. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon sa nasabing insidente. As of 6 a.m. of December 31, 2025, sa pinakahuling datos ng Department of Health Cordillera, aabot sa 11 ang kaso ng firework-related injury sa rehiyon. Pinakamataas na kaso ang probinsya ng Kalinga na may 5. As of 12:30 p.m. of January 1, 2026, aabot sa 4 ang naitalang kaso ng firework-related injury sa Baguio City at 2 dito ay minor de edad. Mas mababa ito kung ikukumpara sa 13 kaso na firework-related injury noong nakaraang taon. This year, mas maraming cases ang aksidente involving road crash incidents, no, compared to yung mga firecrackers. Compared to last year. Meron pa rin sigurong magpapaputok, no, after ng New Year's Eve celebration. Pag naglilinis tayo sa umaga, wag pong gagamit ng kamay, gumamit ng walis. Kung ano man yung nasalo, no, mga 5-star na hindi pumatok dyan, ibabad sa tubig. Samantala, naging tahimik, maayos at ligtas naman ang naging pagsalubong ng bagong taon ng mga residente at turista sa Baguio City. Christine Bornolia sa Baway, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.